Alleluia, Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus, lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod na sila sa mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay, sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon pong araw po na ito, atin pong pagnilayan ng Ebanghelyong napakinggan po natin dito po sa Banal na Misa ayon kay San Juan. Tungkol po sa mga bagyo. May bagyo, malakas ang hangin, yung mga alagad nasa bangka, natakot sila. At nung nakita nila si Jesus, natakot lalo sila, akala nila ito'y multo. Pero nung sinabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." Natuwa at nagalak sila at pinasakay nila si Jesus. Mga kapatid, unang-una po, maraming bagyo na hinaharap ang tao, hindi ba? Hindi lang po bagyong malakas ang ulan at hangin, bagyo ng suliranin, bagyo ng problema, bagyo ng utang, bagyo ng napakaraming kahinaan ng tao. Pero sa bawat bagyong ito, mga kapatid, ito po'y paalala na tayo nabubuhay sa mundong ito. Kapag ang isang tao nabubuhay ng walang bagyo, walang suliranin, hindi po masaya ang buhay. Sapagkat ang mga bagyong ito'y parte ng ating pagkatao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinapakita sa atin ang realidad na merong bagyo at problema sa ating buhay. Pero sino po, mga kapatid, ang magbibigay ng pagkahupa sa bagyong ito? Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Madalas kasi, mga kapatid, umaasa lang tayo sa kalakasan ng tao. Umaasa tayo sa ating katalinuhan, kagalingan. Kaya ko ito, malalampasan ko itong mag-isa. Pero mga kapatid, pinapaalala po sa atin na sa bawat bagyo ng ating buhay, kaisa natin ang Diyos upang harapin at pahupain ang mga bagyong ito. Mayroon pong hangganan ang lakas ng tao. Mayroon po itong limitasyon. Pero maabot man natin ang limitasyon at hangganan, ang Diyos ay lubhang makapangyarihan. Kaya po walang anumang bagyo ang hahadlang sa ating Panginoong makapangyarihan. Walang bagyong makahahadlang sa tibay ng ating pananampalataya sapagkat ang Diyos ang ating inaasahan. Gayun din, mga kapatid, sa pagkakataong pong ito,
mayroon mang bagyo, pero si Jesus nagpapakita po sa atin bilang pag-asa nating lahat. Paano ba nagpakita si Jesus? Naglakad siya sa tubig, hindi ba? Imposibleng gawin ng isang tao. Sa kadiliman, mayroong liwanag. At ang liwanag na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Minsan, mga kapatid, hindi na nga tayo karapat-dapat na pagpalain pa ng Diyos. Pero bakit hanggang ngayon? Bakit na kahit sa kabila ng lahat, ang Diyos, minamahal pa rin niya tayo? Sapagkat, mga kapatid, totoo ang Diyos sa kanyang pangako ng kaliwanagan at kaligtasan para sa sangkatauhan. Sa huli, mga kapatid, ano ba ang tinuturo po sa atin ng mabuting balitang ito? Sa kabila po ng lahat, mga kapatid, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Mga kapatid, maganda pong pagtiwalaan natin ang ating sarili. Maganda pong pagkatiwalaan natin ang ating kagalingan. Pero sa wakas ng lahat, sana huwag kang makakalimot na umasa dahil ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Siya ang ating pag-asa at tanglaw sa kabila ng mga bagyo at suliranin na ating hinaharap. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat umasa, pumapit sa Panginoon. Siya ang bahala para sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.